Magandang gabi po at ngayon po ay ika-14 ng Hulyo 2021 at ngayon po ay sa ibang bansa talagang marami na po ang nawawalan ng pag-asa, nagkakaroon ng napakabigat ng problema at maging sa ating bansa marami pong nagpapakamatay gawa nga po sa mga nararanasang mga balita at hindi kayang harapin ang katotohanan tungkol nga po sa nangyayari sa ating bansa. So, nung ito nga pong COVID ay hindi pa lumalaganap, ginawa pong biro ang paglaganap ng COVID. At nang dumating nga po ito, ay biro pa rin hanggang patuloy pong dumarami. At minsan nga yung ibang mga kritiko sinasabi nga na ang bansang Pilipinas daw ay napakabagal sa tinatawag na pagsugpo nitong COVID kaysa doon sa iba't ibang bansa. Pero mapapansin po natin ngayon na ang mga taga-ibang bansa ang yung dating mabagal ang pagkalat, ngayon po ay napakasubra na ang dami ng kanilang mga pasyente sa hinga po nitong COVID. Kaya hindi po natin pinisabihin na ang ating bansa ay napakabagal o napakabilis. Pero ang kabutihang loob ng Diyos, yun ang gusto kong itaas sa inyo. Ang kabutihang loob ng Panginoon kung paano gumagabay, maging tayo man ay mahina at maging tayo makasalanan. Kaya gusto ko lang kayong dalhin sa tinatawag na kahalagahan din ng kaisipan. Yan, yung mahalaga ang malusog na isipan sapagkat ngayon po ay buwan ng nutrisyon. So, ang iniisip natin kapag kumain lang ng malusog na pagkain, it's okay na. Hindi na natin na bibigyan pansin yung malusog na kaisipan. Dahil marami po ako kung kakilala, maging mga Kristiyano ay mayroong tinatawag na problema sa pag-iisip. Hindi po siya baliw, pero mayroong saltik na tinatawag. Ano po yung tinatawag na saltik? Ito po yung mga taong mayroong sakit na depression o kaya ay hindi niya kayang harapin ang realidad. Kaya ano po mangyari? Puro kasinungalingan po ang laman ng kanyang kaisipan. So magaling po siya magsalita, pero hindi ko masasabi na talagang ang realidad sa puso niya ay naroon. Kundi ninakaw na po at ang kanyang kaisipan ay patuloy siyang namumuhay bagamat buhay siya sa kasinungalingan. Kaya mahalaga po ang magkaroon tayo ng malusog na kaisipan sapagkat sinabi rin ng kasulatan na ang kaisipan ni Kristo ay nasa atin. So sa makatuwid, hindi na po tayo yung luko-luko. Yan. Ay kayo na po magpatotoo kung kahit nga sa iba't ibang simbahan kung talaga ba ang mga Kristiyano ay matitino. So isama ko na yung sarili ko, ako ba'y matino? Ikaw ba'y matino? O tayong lahat ba'y naging matino? Kaya kasama ako sa pag-aaral nito. Kaya buksan po natin yung Kawikaan, Kabanatang 17, talatang 22. Sabi po rito sa talatang 22, ang pagkamasayahin. Yan na, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan. Yan ang unang sinabi dito, mabuti sa katawan. So kailan pa po tayo sumaya? So yung kaibigan kong isa, ang pagiging masayahin lang niya kapag may katabi siyang lalaki. Yung isa ring may napuntahan ako doon, sabi niya, nalulungkot ako dahil namatay ang mister ko. So, kahit na ako lang magpakain doon sa magiging, yung nga raw, maging katabi niya sa kanyang bahay. So, napakatanda na niya, pero gusto pa rin niya. Kita niyo po yung mga kaisipan na yun ang alam na pagkamasayahin. Pero, ano nga ba ang pagkamasayahin? Una, ang sabi na pa yung kapayapaan, ang iniiwan ko sa inyo na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. At pag binasa niyo yung Lucas, sabi doon yan, huwag kayong matakot, munti kong mga kawan, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, may encouragement. Marunong humarap sa karealidad. Kung tayo naghihirap, kung tayo may sakit, tanggapin natin. Ay, yung iba, may isang nagsabi na, naku, baliwalain mo yan, dahil may pananampalataya ka na sa Diyos. Alam niyo po, maling-mali yun. Hindi binabaliwala. Kung may pananampalataya ako sa Diyos, hindi ko babaliwala yung sakit ko. Kundi, sabi nga, submit unto God. Sabihin natin sa Lord, may sakit ang ano ko. Oh. Kaya nga sabi nga doon sa isang quotation, paano ka gagamutin ng Diyos kung wala kang karamdaman? Yeah? Tinan niyo yung mga bata, kapag sumasakit ang ngipin, sinasabi niya, masakit ang ngipin, ano gagawin ng nanay o ng tatay? Bibila ng gamot. Kaya ito po, yung pagiging masayahin ay mabuti sa katawan. Ang pagiging masayahin yung totoo. Hindi pupunta lang sa ganito.
na hindi naman totoo. Yung sinasabi ng orokan, plastic, o ano pa mang mga bagay na hindi talaga realidad sa kanya. Maging sa church, yan ano ko po yan, napansin ko na hindi naman talaga totoo ang iba na sinasabi nga nagcha-church, nagpupuri sa Diyos. Hindi po, minsan kasi nungalingan yun na totoo yung sinasabi nila. Text ng text. Alam nila pong Sunday, kaya sila nandun para makinig ng mabuting balita. Hindi po, ang ano po, ang gagawin, magte-text na magte-text. So, ibig sabihin, wala nga halaga sa kanila ang Panginoon. Kaunting ano lang, pag yung boyfriend ay tumawag, wala na ang Diyos. Kaya, yung mga sinasabi nilang kaya, kita niyo po, kalimitan, sabi nga doon sa Old Testament, ang nakapasok sa promised land sa mahigit na 2 milyong katao. Si Joseph o si Caleb lamang, at yung buto ni Joseph o ni Jose, ilang nakapasok. Yung mga iba, wala. Dahil si Caleb saka si Joshua ay nung sabihin ng mga tao na, naku, hindi tayo pwede makapasok sa promised land dahil mga maliliit tayo para lang tayong mga balang o tipaklong doon sa mga higante kung titingnan tayo. Pero si Joshua sa si Caleb, anong sabi? Hindi, kaya natin yan sa tulong ng Diyos. Kaya po ito po, yun yung encouragement. Kaya magpakatatag, wag matinag. Laging sabi nga, wag magpakatatag, wag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos yan. Kaya yun lang po. Kaya ako hindi ako nalulungkot, bagamat nalulungkot ako minsan. Pero marami akong nagagawang kamalian, pero ang isang bagay na gusto ko, yung maintindihan ko yung kapayapaang dulot ng pagmamahal sa akin ni Kristo, bagamat ako ay may kulang. Okay, tuloy ko po yung talata, at ang malungkutin, ayan, ay unti-unting namamatay. So bakit po? Dahil alam niyo po yung may grudges, kaya nga sabi nga sa kasulatan, yung mga grudges ay huwag nating itatanim sa puso natin. Masama po yan eh. Yan po yung kalungkutan. Marami po akong nakita na, kaya nga lagi ko sinasabihan na magpabakuna na po yung mga ayaw pang magpabakuna, kahit ano pong inyong mga tinatag na filosofiya, realidad pa rin. Sabi nga ay ang pagkalat ng COVID ay hindi maiiwasan. Then mayroon akong kababayan na sinabi, dapat naiwasan niya kung pinasara ng presidente yung border dito sa China. Kahit na po mangyari yon, na-discover na ang Pilipino ay mandaraya. Ang ilan natatol, dahil may magre-react na naman, ang ilan ay mandaraya. Dadayain at dadayain ang mga resulta ng examination dito sa COVID. Kahit hindi po nagpa-COVID, nagpa-examination, meron na pong resulta na bibili po. Kaya mali yung sinabi nung isa na tanggalin na itong board exam. Nako. Hindi niya naisip na pag tinanggal yan, marami pong magiging mangmang lalo na mayroong title. Kaya, ano pong nangyari? Kumalat itong COVID. Kahit pastor, may kakilala kong pastor na alam niyang mali ang kanyang ginawa na siya po'y pupunta sa probinsya dahil ipinagbabawal po, bawal ang lumabas ng border mula sa Metro Manila papunta sa ibang lugar, gawa nga po sa pagkalat. Ang katuwiran pa niya, bakit si Pablo? Iba si Pablo na inihulog doon sa pader dahil nga papatayin siya ni Haring Aritas. Siya naman hindi naman papatay ng COVID . So maraming ganun po. At kapag may namatay, halimbawa sabihin natin, hindi ito man taong ito, yung matanda, namatay yung asawa niya matanda, susunod na rin po yung matanda. Bakit po? Sapagkat ang kalungkutan ay yan, at ang malungkutin ay unti-unting namamatay. Wala na po siyang kaibigan . Ang kaibigan niya po yung kanyang asawa. Halimbawa siya ay 85 years old na, iba na po yung kanyang era. Kaya, yan ang dapat maintindihan, hindi po yung
Maraming katwiran na yung isa sinabi, ano, Genya, ano, guinea pig ba yun? O Genya pig ang pronunciation ng mga tao. Nung una po, kaya ang vaccine ay matagal gawin, wala pa tayong tinatawag na modern technology. Kaya sabi nila, bakit napakabilis? Wala pang isang taon na nagagawa ng vaccine. Tama! Dahil nga, more than 10 times po ang bilis ngayon ng teknolohiya. Nung una, wala pa yung genetic, ito, analyzation, mga ganyan. Ay ngayon po, napakarami. Kaya hindi po ako namang problema dyan kung bakit mabilisan. Pero yung pong sasabihin naman na magiging zombies pagkaraan ng 3 taon. Halimbawa, naturukan ako. Pagkatapos, after 3 years, ay magiging zombie ako. Yan po ay kasinungalingan. Paano na-predict? Ito naman katanong. Paano na-predict noong taong yon na nagsabi na magiging zombie yung mga naturukan ng vaccine sa loob ng sa pagkalipas ng 3 taon? Saan siya kumuha ng datos? Ba't napakabilis ng kanyang conclusion? So, yun po ang nakakalungkot. Kaya, ito po ay kinakailangan maintindihan natin. Yung pagiging masaya, be positive. Paano po? Yan. Anong dapat gawin natin para yung ating isipan naman ay lumusog? Okay. Doon nga sabi dito, ang pagkamasaya ay buti sa katawan at ang malungkuti unti-unting namamatay. Paano po? So, sabi natin gawin ang sinasabi ni Pablo sa Roma 12:1 hanggang 2. Ano po sinasabi? Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ako yung nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. So, ang kaisipan nila yung huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Halimbawa, yung mga kapwa nating kapitbahay ay naka-short dahil Kristiyano ka, huwag ka nang mag-short. Yun minsan ang maikli ang damit, huwag ka na rin So, ang kaisipan, ang standard po yung tinatawag na kultura. Yan ang kanila. Hindi yung moral. Yun nga po yung moral pala, yung kaibigan ko nagiging immoral at ako rin nagiging immoral Yung pala ang dapat mawala yung pagiging immoral. Yan na huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Halimbawa, magsuot ako ng hindi katulad sa ibang church, may isang church doon na kapag ikay sisimba, kinakailangan na na talagang bawal ang naka-short. O, sabihin natin maganda yon. Pero standard, lagi kang naka-pulo, ganyan. At ganito, ganyan. Pero, ano ang kanilang kaisipan naman sa iba? Kapag hindi kamembro, anak ng demonyo, ganun po ba? Okay na kailangan baguhin natin, isipan natin, palawakin natin na maaaring ganun ang kultura nila. At maaaring sa akin naman, kinakailangan mabago ko yung kaisipan ko na ang kulturang yun ay hindi naman ikasasama, pero mas may maganda yata akong dapat gawin na maging kalugod-lugod sa Diyos. So, pinalalawak po ang kaisipan. So, ito po ang dapat natin gawin, yung palawakin ng kaisipan upang maintindihan natin ang mga bagay-bagay na minsan ay ating ginagawa. Dahil sa totoo, naglingkod ako sa Panginoon at hanggang ngayon naglilingkod pa rin. May napansin ako na so gusto niya lagi papaniwalaan ko siya. Lagi niya talagang akala ko minsan totoo na inaapi siya. Pero bandang huli siya pala ang nang-aapi. Siya ang nandadaya, nanluluko. Kaya totoo pala yung sinabi na sinumpa siya ng kanyang may sumumpa sa kanya. Kaya akala ko, sabi ko, baka hindi na tatalagan dahil anak ka na ng Diyos. Dapat lang pala siyang talagang huwag siyang kung hindi siya magbabago, huwag siyang mamatay na mapayapa.
Oo, hindi sumpa yun, talagang realidad yun eh. Kapag ganun ang ginawa niya. Kaya nakakatakot. Yun nga ang ano eh. Kaya kung hindi nga magbabago kanyang kaisipan, eh wala. Nakakalungkot na doon ko naintindihan, halos lahat niloko niya. Okay, kaya yun po, magbagong kaisipan. Kaya nga sabi ng kasulatan eh, ang repentance po ay hindi yung pagiging born again na sinasabi. Alam niyo po, ang sinabihan doon ng Panginoon na maging born again, yung religious leader eh. Yung alam niya ang katotohanan, kung paano kikilalanin si Yahweh, pero ang kanyang nakaisipan lamang ay miracle. Buhat sa Diyos ang taong gumagawa ng miracle. Pero hindi yun tinuro ng Panginoon sapagkat ang kaaway din ay gumagawa ng mga miracle. Kundi paano pagtitiwalaan ang Panginoon kahit hindi tayo nakakita ng miracle. Pero, yung kapayapaan ay daman-daman natin. Yung sinabi ng Panginoon, come unto me and I will give you rest. Di ba? Matthew 11:28 hanggang 30, pag binasa natin, come unto me and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in for I am meek and and my yoke is easy, my burden is light. So napakaganda po, di po ba? Kaya yun po, at dito sa sinasabi rin ni Pablo sa Filipos 4:8 hanggang 9, bilang pagtatapos, yan, finally, brothers and sisters, yan, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. So sa akin, totoo na marami akong kamalian, pero hindi nila tinanong eh. Hindi yung isa may sama ng galit sa akin nung pinamalitan niya, ganito, dahil nakausap niya yung pero may kulang. At pinaniwalaan at hindi ako kinausap ng maayos. Para lang bumalik siya sa dati niyang gawain. Yun lang po eh. May naalala ko niya, talagang grabe yung katapatan niya sa Panginoon. Nang binigyan ng himala ng Panginoon, so nagpasalamat siya, pansamantala sa Diyos. Pero yung kanyang bisyo ay hindi nawala. At ngayon ay nagpatuloy pa rin. At minsan nga nalulungkot ako eh, dahil nga kahit na ako ay walang church building, okay lang sa akin yun. Wag lang kaya nagkaroon ng church building dahil sa nanalo sa sugal o anumang bagay. Hindi ko sinabing masama yan. Pero mas maganda yung ang Diyos ang nagbigay pagpapala sa pamamagitan ng himala niya na ginawa. Sa sweepstakes, it's okay. Dahil nga ang sweepstakes naman ay pero maraming mga bagay na na dapat ding pag-usapan niya. Pero pag yung sa mga wedding or kaya ay hindi ko sinasabi dahil kayong nakakalam yan o sa loto o naman. Pero pag binigyan ako, tatanggapin ko, di ba? Pero pag gagawa ng church, I don't think so na ganun. Pero ito napakaganda yung sabi ito, ang maganda, yung maging ang laman ng isipan ay marangal, kaibig-ibig. Dahil alam niyo po ba kapag marangal ang ating kaisipan, marami namang pagpapala ang Diyos eh. Sa totoo, maraming pagpapala. Nag-post nga ako na kung sinang tutulong. So, alam mo, sa totoo, tumutulong lamang ay yung mga lingkod din ng Diyos. Na nagkaroon ng negosyo at yun ang kanyang burden. So, yan ang tumutulong. Pero yung iba na, hindi. Sa paglilingkod ko sa Diyos, ang tumulong lang yung mga talagang may kaya lang ngayon, ang pinakamahalaga, yun nga, whatsoever you eat or drink, do all for the glory. Yun na lang alam ko. Hindi na yung ganung bagay na. Dahil nga, pag nanghingi ako, ang naging problema ko naman, kapag nalaman ni kamag-anak ng hiningian ko, naku, lalong problemado ako. Kaya paano maiwasan yan? So, ang maging laman isip ko yung paglilingkod sa Diyos. Then, sabi dito, tinanggap, narinig, yan, yung mga
pagtitiwala sa Diyos, then God will provide. Na hindi ko alam kung paano, but God will make a way where there seems to be no way. So, yun lang po. At I challenge you mga kapatid, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kahit na seemingly, talagang nakakalungkot. Pero puputok yung bulkang Taal. Pag-pray na natin pumutok na to, para nga po ang mga tao ay magkaroon ng panibago na namang gagawing pagbabago ng sistema. Ito po hindi masama na pag-pray natin sapagkat talagang ang mga bulkan na may pumuputok. Kinakailangan dahil singaw po yan ng mainit na sa ilalim ng lupa at ang bulkan ang singawan. Huwag lang yung pinakamalaking kaldera, yung tinatawag na natagpuan dito sa ating karagatan dahil nga po itong ating bansang Pilipinas baka dahil nga doon sa kalderang yon sumabog yung bulkan na yon kaya tayo nagkaroon ng mga pulo-pulo. Pero nawa na po na huwag naman dahil napakaraming mga matay. Kaya yun lang po ha, maging be positive, yan po, maging masayan, ingatan natin ang ating kaisipan, lumapit tayo sa Panginoon. Kaya yung mga wala pang church, yun nga po, I encourage you, yung may mga problema sa buhay, sabihin nyo lang ako, yan, chat nyo ako, text nyo ako, ganyan. Then, makikita nyo naman po ang produkto kung paano ang Panginoon nag-a-administer. Ngayon, kung may church na kayo, doon na lang kayo. Hindi ko na kinakailangan yan dahil hindi naman ako nagpo-promote ng sinasabing magkaroon ako ng followers, no. Ang ninanais ko ay makilala ang Panginoon Kristo as He is, kung paano nag-a-administer siya sa mga tao na gusto lumapit. Kaya tayo manalangin at kung may karamdaman ka, sumunod ka sa panalangin ko. Panginoong Jesus, salamat po sa time na to at tinuturuan mo akong maging payapa. Kaya kinikilala kita bilang Panginoon kapagligtas. Ituro mo lang sa akin ang kapayapaan, lalo habang patuloy akong lumalapit sa kinikilala ka. Kaya salamat, purihin ka, dakilain ka. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, God bless you po at pagpalain tayo ng Panginoon sa Kristo.